na medyo hindi mo nagustuhan yung paraan ng pagdidisiplina ng iyong asawang lalaki sa iyong anak, huwag mo siyang kontrahin sa harap ng iyong mga anak. Pagkatapos niyang magdisiplina, mag-usap kayo, at pagkasunduan ninyo ayon sa salita ng Diyos kung paano po ninyo nais i-disiplina ang inyong mga anak. Sa gabing ito, atin pong titignan ang tungkulin ng mga ina. Pakinggan po natin ang sinabi ng Bible, Proverbs chapter 1. Tignan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Ito po ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 1 verse 8 to 9. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So ito po ay, sabi ko nga, teamwork, no? Between the father and the mother kung paano nila gagabayan ang kanilang mga anak. At ang sabi dito, huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So ang tatay ay nagtuturo, ang nanay nag-uutos din. Sapagkat sila ay maging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong liig. Ganon kahalaga ang kautusan ng ama at ina, na kung saan ito'y itinuturing na kwintas na dapat isakbat ng anak upang hindi niya malimutan ang pagtuturo, mga kapatid. Tignan natin sa Kawikaan 31, ang sinasabi pa ng banal na kasulatan, Proverbs 31 verse 26. Praise the Lord. Ganito po ang nanay. Ano po? Ganda kasi nitong Proverbs 31 eh. Ang haba nito eh. Itong buong chapter na ito eh, halos para sa nanay ito eh. Okay, tignan muna natin sa verse 26. Binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan. So, ang nanay daw po ay